bati ko sa lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ng mabuti ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Genmab Lear, ticker, EAUA. Ang pagsusuri na ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 08, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Genmab EA na bibilang sa subkategory. Oncology Targeted Therapy, 22 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na medyo kinatawan. Makikita natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 7.5 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.3 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa kabuuan, makikita natin na ang average na rating para sa merkado sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 7.5 puntos Genmab EA. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Genmab EA at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Genmab EA nagpakita ng pagbabago ng minus 22.2%. 22% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng isang korporasyon Genmab EF nagkakahalaga ng $13.64 bilyon na may subcategory capitalization na $53 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $5.27 bilyon na may subcategory capitalization na $14 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Genmab EA sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 25.62%. Ang book capitalization ay 36.717%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga utang na $0.158 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 3% ng equity ng kumpanya. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 12. Na may average sa subkategory na 0. Market value to profit ratio kumpara sa mga subkategory na organisasyon, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $1,134 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $1,106 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 4.2. Ang average sa subkategory ay 7.8. Pagsusuri ng presyo ng stock exchange sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $3,230 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $3,150 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang marginality ay 35.1% na may average sa subkategory na minus 16.1%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 37.808%. Na 48% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay $5,089,000.
At para sa subkategory $7,512,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo bawat empleyado ay $423,000, na may average para sa subkategory, minus $155,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $1,205,000. Subkategory, $968,000. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 0.5% na may average para sa subkategory na 8.3%. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Genmab. Para sa subkategory, ang antas ng RC14 na ay humigit kumulang 65%. Ang stock ng kumpanya ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang $22.21. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $30.60. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng stock Genmab Lire. Sistema ng tulong Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy trade sa presyong $22.2. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 24.31. Ang stop loss ay nakatakda sa 20 oras siyam minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng session noong Hulyo 08, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YELC, ay magiging isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Sistema ng Impormasyon Guru Markets.